Bago tayo mag-umpisa, pakuluhin natin ang dugo ng mga nasa kabila. Gawin nating posible ang imposible. Wala pang video ang channel na ito pero makikiusap lang ako. Pakibalato naman ang isang pindot ng sub sa kaibigan nating nagdesisyong sumama sa atin sa Oblo. Dagdag pampahay blood ba sa mga ampalaya? Sa halos dulo ng video na ito may hamon ako kay Dado. Kakasakaya ang isang self-proclaimed skeptical thinker? Abangan. May itatanong ako. Open-minded ka ba? Huwag kang mag-alala. Hindi kita aanyayahan sa aming kumpanya para magpa-member ka. Lalong-lalo naman na hindi ako mag-e-endorso ng isang produkto para makatulong sa pagbebenta. Hindi naman ako katulad ni Senator Rapi Tulfo, yung endorser, mukha at brand ambassador ng isang produkto ng isang kumpanyang naka-red flag sa gobyerno. Ang malala, yung son-in-law pinayuhan pang ipagpatuloy ito. Sayang ang isang taong kontrata. Paano milyones din yan, loko ka. Para maapula ang apoy at bagang nagbabaga, ang ibabayad daw sa kanya sa foundation mapupunta. Nagamit na naman ang gasgas na linya. Yung pagiging Robin Hood niya, yung kinikita niya ibibigay sa mga dukha. Uwe, di nga. Hindi naman pinanganak ang mga tao kahapon maliban sa mga vloggers mo at Tulfonatics na sumasamba sa'yo. Yung nakalbo na sa pagtatanggol sa'yo pero hindi lumago. Yung lalong nahirapan ng tumayo dahil sa kakaupo. Yung kinalimutan ng maligo para makapag-content lang kahit mukhang ginahasa ng 10 kabayo. Yung isang to litong-lito na at napagpapalit na ang mga apelyedo, diba? Attorney Freddy Libayan. Yung sumusugod sa content section ko tapos pinagpapaliwanag ako na parang abogado. Yung pinagbigyan ko siya na maglabas ng opinion niya ng 13 oras pero paulit-ulit lang ang sinasabi ng loko. Yung isang sentence lang ang isasagot mo pero ang isasagot sa'yo kasing haba ng nobela at sinakulo. Pinagbigyan mo na maghasik ng lagim sa bahay mo pero hindi man lang gumalang dahil nasa ilalim siya ng bubong ko. Pinagbigyan mo, umabuso. Anong naging epekto? Hide user ka, loko. Pangalawa ka sa binartulin ako. Alam namin ang dahilan kung bakit idadaan na naman sa foundation ang kita na galing sa punsihan. Tax-free kasi doon, ano? Hindi mo isasali sa SALN mo, ano? Gaya ng ginawa sa kita ng RTIA sa foundation ko noon napupunta. Pero sigurado kaya na lahat ng naimbudong pera sa dukha na punta. O baka naman nagamit na naman ang mga mahihirap para bulsa ay lalong tumaba. Makailang beses na niyang sinabi na ang mga networking ay hindi gagawa ng mabuti. Tanga lang at bobo ang sasali. Tanga at bobo lang ang papatok sa isang Ponzi. Paano to? Mukha ka ng isang kumpanyang ayon sa gobyerno malahudini ang pamamaraan ng operasyon. Due diligence. Yan ang lagi mong sinasabi, di ba, Senator Rafi? Anyari? Hindi mo inalam paano ang bentahan sa kumpanya bago ka sumali? Hindi mo inalam paano ang pamamaraan ng kumpanya para lumigom ng investment? Ang tanong, sa magkanong halaga? At ang isa pang tanong, sino ngayon ang totoong Ponzi Pilato? Mabalik ako sa mga sumugod ng panaya sa channel ko. Trip ko lang mambasag at mansunog bago ang taong ito tuluyan na nating itiklop. Sabi nila kapag kino-content ko daw sila lalo silang sumisikat. Pero baliktad naman yata. Ako ang lalo nilang pinasikat dahil dagsana ang pila ng mga Tulfonatics sa labas. Hindi magkamayaw sa pagko-comment at kapapanood ng aking walang kwentang banat. Gaya ng isang to ang sabi, "Duwag ka lang, pare ko." Aba, islang ang loko. O baka naman dekipad pa rin ang cellphone mo. Jejemon hanggang ngayon ang tukbol na ito. Tinawag akong pare. Nagpabinyag ka na pala ng anak mo? O kinuha mo ako na kumpare noong nagpabinyag ang pototoy mo? Ay, oo, naalala ko na. Kahapon ka lang pala nagpatuli, di ba? Kaya pala ganun ang post mo sa FB. Sa wakas, binata na ako. Ang problema, 50 ka na, loko. Ay, nireplyan ko pala. Eto sabi ko, true, duwag ako. Tapos, ayun, wala na. Parang melo nung sinabi ko na oo, gossip lang ako. Naglahong parang bula. Ano pa ang maibabato nila kung lahat ng ibinibintang nila inamin ko na? Yan ang hack para sa mga bully maibalik ang kanilang pambubuli. Alam mo na ngayon ang gagawin mo, Melo.
para yung espekulasyon na gumagamit ka ng ipinagbabawal na bato at nang mawala na sa isipan ng mga tao. Aminin mo na nang matapos na, gaya ng pag-amin mong isang hacker at tinuro mo pa paano mo ginawa. Ang dami mo pang dinadahilan kaya lalo kang lumulubog sa kumunoy. Kumunoy ng kasinungalingan. Laging affected ang mga ampalaya sa pagkaka-feature ni attorney sa channel ko. Sige, mga ampalaya, pagbibigyan ko kayo. Sabihin na natin na na-promote nga ang channel ko. Pinuntahan ng mga tao ang videos ko. Nag-subscribe sa channel ko. Bakit kamo? Natuwa sila kahit papaano. Ikaw Melo, na-promote ka ng amo mo. Ang tanong ng pinuntahan ang channel mo, nag-subscribe ba sila sa'yo? Malamang may nadagdag na mga uto-uto. Pero ang tanong, muling binalikan ka ba para mapanood ang basurang content mo? Your stats speak louder than your mouth, Melo. Nagsusumigaw yung channel mo sa halip na mabuhay lalong naghingalo. Yuhu! Densyo, namiss ko ang karakas mo. Inamin mo ako na mag-face reveal gaya ng Ecclesiastico, ikaw ay pinagbigyan ko. Inamon mo akong mag-live ng 1 oras. Ginawa ko at nilampasan ko. Naglakad ako niyan ha, hindi ako nakaupo. Ngayon, ikaw naman ang hahamunin ko. Kakasaka ba? Na-monetize ba ang channel mo dahil sa pagbili mo ng watch hour mo? Dudang-duda kasi ako sa isang video mo na ito. Maaari bang ipakita mo ito? Maaari bang ipakita mo ito? How viewers found your video? Kapag wala dito sa unang 4 na ito, paano nakita ng viewers mo ang video na ito? Alam na this. Wala ka ng ibang masasabi kundi tangi na this. Booking na this. Antayin mo ang paliwanag mo kung paano mo ito iti-twist. Kung wala kang sagot, again, alam na this. Yun lang, babus. May nakita lang ako. Ang sipag mag-comment ng isang troll na ito. Nang napunta sa death wish ang usapan, ayun bistado utak munggo. Spelling ng death wish hindi mo alam. Tapos makikipag-diskusyon pa ano ang ibig sabihin yan. Spelling muna ang itama ha, bago kuda ng kuda. Napaghahalatang ubog ka. May suggestion lang ako sa halip na sumali sa punsihan ni Rafi Tulfo, mag-live selling na lang tayo. Hanggang ngayon wala pa kasing nabili sa benta kong maleta noong Pasko. Pamind naman Maganda ang quality, parang Remoa ang mga yan. Kahit iikot-ikot sa airport, paniguradong hindi magagasgasan. Pero kapag ka kunwari iniwan mo ito sa bay ng paliparan, siguraduhin mong may CCTV. Ipanakaw mo kunwari, tapos higi ka ng pabuya kay Serapi. Ay, mali. 500k pala galing kay Maricor, tapos padagdag ka ng kalahating milyon kay Idol. Walang remove guys, ito lang 109 euro, mga ano lang to. Mura lang, mga 6,000 lang yan. Mga 6,000. Oh yes, mga 6,000 mahigit. Oo, pamay na lang to. Naka-sale na. 6,000, dating 6,000, 5,000 na lang. Matibay ito, parang Rimowa din yan eh. Oo, hindi rin magagasgasan yan kahit na nagpaikot-ikot na sa airport. Hindi rin maano yan. Hindi rin magagasgasan yan. At siguradong hindi mo makakalimutan ang code niyan kahit ikaw pa yung may-ari. Hindi mo na kailangan yung secretary dyan para mag-open ha. Kaya mura 6K ang yan.